Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapwa, mahilig sa kilabot at kababalaghan. Ako si Baltazar, ang inyong gabay sa madilim na sulok ng imahinasyon dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagbabalik-balik sa ating munting tambayan ng mga kwentong nagpapalakas ng tibok ng puso at nagpapawis ng palad. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kang magpahuli sa bawat kwentong aming ikinukwento. Pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na tiyak magpapabilis ng iyong pulso. Sumama sa lumalaking komunidad ng mga taga-subaybay na tulad mo ay nahuhumaling sa mga orihinal na kwentong katatakutan sa wikang Tagalog. Ngayon, ihanda ang iyong sarili sa isang kwentong maghahalo ng iyong bangungot at realidad. Isang larawan ng kadiliman ang magbubukas ng kadena ng mga pangyayaring maglalagay kay Adrian sa gitna ng isang hindi maipaliwanag na sumpa. Isang larawan ng kambal na nakadamit itim, ang isa'y may ngiting nakakapanindig balahibo at ang isa na may tingin na tila ba'y nagbabadya ng hindi maganda. Isang simpleng scroll sa social media ang magiging simula ng isang bangungot na hindi niya inakalang magiging totoo. Ang mga mata ng kambal na tila gumagalaw, ang mga bulong sa dilim at ang babalang hindi niya sineryoso. Lahat ng ito'y magiging bahagi ng kanyang araw-araw na pakikibaka sa pagitan ng kanyang mga panaginip at ng kanyang gising na bangungot. Samahan ninyo akong tunghayan ang kwento ni Adrian sa larawan ng kadiliman at alamin kung paano niya haharapin ang misteryosong kapalaran na ipininta ng isang larawan. Manatiling nakatutok at huwag palampasin ang bawat detalye ng nakakakilabot na salaysay na ito. Sa isang karaniwang gabi sa mataong syudad sa Pilipinas, tahimik na naglalakbay ang mga daliri ni Adrian sa keyboard ng kanyang laptop. Ang kwarto niya'y maliit ngunit maayos. Pinalamutian ng mga modernong gadgets at posters ng mga sikat na horror movies na sumasalamin sa kanyang hilig sa mga kuwentong nakakakilabot. Sa pagitan ng mga pag-click at pag-scroll, isang post mula sa isang popular na Filipino urban legends group sa social media ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang larawan ng kambal na babae na nakadamit itim at may puting panyo sa ulo, nakatayo sa harap ng isang lumang bahay na may estilo ng Spanish-era architecture. Ang kambal sa kaliwa ay may matatalim na mata at tila galit ang tingin, samantalang ang kambal sa kanan ay may mapanuksong ngiti na parang may itinatagong lihim. Ang larawan ay nagdudulot ng kilabot kay Adrian at sa tuwing kanyang ililihis ang tingin, napapansin niyang tila gumagalaw ang mga mata ng kambal na nakangiti. Isang ilusyon ba ito o may iba pang misteryo? Nang mag-scroll pababa si Adrian, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman at tila may bulong siyang narinig mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala siyang nakita kundi ang kanyang sariling anino na ang tanging liwanag ay mula sa monitor. Ang kanyang puso'y bahagyang tumibok ng mabilis ngunit pinilit niyang ipagwalang bahala ang kakaibang pakiramdam. Kinabukasan, habang abala si Adrian sa kanyang trabaho sa isang tech company, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang biglang lumitaw sa kanyang smartphone kasabay ng parehong larawan ng kambal. Ang mensahe ay naglalaman ng babala. Ipasa mo ang larawan sa loob ng 3 araw o mamatay, kung hindi magdurusa ka sa walang katapusang bangungot. Sa unay natawa lamang si Adrian, sanay na siya sa mga chain messages na kumakalat sa internet. Sa pag-uwi, tila may mga matang nakamasid kay Adrian, nagdudulot ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Sa isang iglap,
inakala niyang nakita niya ang kambal sa isang madilim na eskinita. Ngunit nang balikan niya ito, wala na ang kanyang nakita. Ang kanyang isipan ay naglaro ng mga posibilidad, ngunit pinili niyang ituring itong isang guni-guni lamang. Bago matulog, nag-post si Adrian ng sarcastic na komento sa larawan sa social media. Tinutuya ang babala at ipinahayag na hindi siya naniniwala sa mga pamahiin, lalo na sa modernong panahon. Ngunit habang siya'y papalalim sa pagtulog, hindi niya alam na ang kanyang pagtanggi ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay. Ano kaya ang naghihintay kay Adrian matapos niyang balewalain ang babala? Sa unang gabi matapos niyang makita ang larawan, nagkaroon si Adrian ng panaginip kung saan siya ay nasa isang lumang simbahan at ang kambal ay tahimik na nakaupo sa dulo ng mga pews. Tinitingnan siya ng walang kibo. Ang simoy ng hangin sa loob ng simbahan ay malamig at ang bawat hakbang ni Adrian sa sahig na bato ay nag-echo sa katahimikan. Tila ba ang oras ay huminto at ang kambal lamang ang kanyang kasama sa loob ng lumang gusaling ito. Sa sumunod na gabi, ang panaginip ay naging mas malinaw. Naririnig ni Adrian ang bulong ng kambal na nakangiti, malapit na. Habang ang kambal na galit ang tingin ay tila nagbabantang lumapit sa kanya. Ang mga salitang iyon ay umikot sa kanyang isipan, nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ng kambal ay tila nagliliyab sa galit at pagnanasa, at ang kanilang presensya ay nagpapabigat sa hangin. Sa ikatlong gabi, ang panaginip ay naging mas nakakabahala. Nakita ni Adrian ang kanyang sarili na nakagapos sa isang kahoy na upuan habang ang kambal na nakangiti ay lumalapit. Hawak ang isang lumang larawan ng kanilang pamilya na tila may mga mata na sumusunod sa kanyang paggalaw. Ang mga matang iyon ay tila nag-aalab, nag-aanyaya sa kanya na sumama sa isang lugar na walang pag-asa at liwanag. Pagkagising ni Adrian, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagod at takot, at ang imahe ng kambal ay hindi na mawala sa kanyang isipan kahit na sa liwanag ng araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba, at ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang lihim na maaring maging susi sa kanyang kaligtasan o kapahamakan. Sa mga sumunod na araw, hindi na makapag-concentrate si Adrian sa kanyang trabaho dahil sa kanyang mga bangungot, at nagsimula na siyang makakita ng mga ilusyon ng kambal sa kanyang peripheral vision kahit nagising siya. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay nagiging isang potensyal na taguan ng kambal, at ang bawat tunog ay nagpapalakas ng kanyang paranoia. Sa isang bangungot, ang kambal na nakangiti ay may hawak ng mga lumang surgical tools at mga sinulid na tila gagamitin para tahiin ang kanyang bibig, habang ang kambal na galit ang tingin ay may hawak na malaking gunting na tila handang putulin ang kanyang mga daliri. Ang sakit at takot ay magkahalong bumabalot sa kanyang katawan habang siya ay walang magawa. Nagsimula nang mawalan ng gana kumain si Adrian at nagkakaroon na siya ng paranoia, palaging lumingon-lingon at nagdadalawang isip bago pumasok sa mga madidilim na lugar. Ang dati niyang mundo ay ngayon ay puno ng mga anino at mga bulong na tila nagmumula sa kung saan. Isang gabi, sa isang desperadong pagtatangka na maputol ang sumpa, sinubukan niyang burahin ang larawan mula sa kanyang telepono at computer, ngunit sa tuwing tatanggalin niya ito, lilitaw itong muli na parang hindi nagalaw. Ang kanyang mga kamay
ay nanginginig habang paulit-ulit niyang sinubukang tanggalin ng larawan, ngunit walang epekto. Ang kanyang desperasyon ay lumalim palalo at ang takot ay nagiging isang patuloy na kasama sa bawat segundo ng kanyang buhay. Ang mga sugat sa kanyang katawan at isipan ay nagiging mas malalim at ang hangganan sa pagitan ng bangungot at realidad ay nagiging mas malabo. Ano ang mangyayari kay Adrian kapag ang kanyang mga bangungot ay tuluyan ng yumakap sa kanyang realidad? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang nakakakilabot na pakikibaka. Sa paggising ni Adrian isang umaga, nadama niya ang kirot sa kanyang mga braso. May mga hiwa na hindi niya maalala kung paano niya nakuha. Ang dugo tila sinasadyang bumuo ng mga simbolong hindi niya maunawaan ay nagdulot ng dagdag na takot sa kanyang puso. Ano to? Paano ito nangyari? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga sugat. Pagpasok niya sa trabaho, hindi niya maiwasang tumingin sa reflection ng kanyang computer screen. Sa ilang saglit, nakita niya ang kambal. Nakatitig sa kanya na may malamlam na mga mata. Napalingon siya, ngunit wala naman siyang nakita sa kanyang likuran. Nagiging praning na ba ako? Tanong niya sa sarili habang pinipilit niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, nagpunta si Adrian sa mall para magpalipas ng oras. Ngunit kahit sa gitna ng maraming tao, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kambal. Nakatayo lang sa gitna ng mga tao na tila hindi sila nakikita ng iba. Hindi ito totoo. Bulong ni Adrian habang mabilis na umiwas sa tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang larawan ng kambal na nakapaskil sa pinto ng kanyang kwarto. Sa pagkakita niya dito, nanginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang larawan at laking gulat niya nang makita ang nakasulat sa likod. Hindi mo kami matatakasan. Ang mga salitang iyon ay tila humukay ng malalim sa kanyang isipan, nagtanim ng takot na hindi niya maipaliwanag. Habang ang mga linya ng bangungot at realidad ay patuloy na nagiging malabo, paano kaya haharapin ni Adrian ang susunod na kabanata ng kanyang kinatatakutang laro? Ang kanyang bahay na dapat sana'y kanyang kanlungan ay unti-unti nang nagiging isang labirinto ng kanyang pinakamatinding takot. Sa huling yugto ng kanyang bangungot, hindi na malaman ni Adrian kung siya ba ay gising o nananaginip. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay tila nagiging isang labirinto kung saan ang kambal ay laging naroroon, nagtatago sa mga anino at bumubulong ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Nasaan kayo? Lumabas kayo, sigaw niya, ngunit walang sumasagot kundi ang eko ng kanyang sariling boses. Sa isang pagtatangka na makatakas sa kanyang bangungot, tumakbo si Adrian palabas ng kanyang bahay. Ngunit tila walang katapusang laro ito saan man siya magpunta. Naroon ang kambal na tila naghihintay sa kanya na magpasya. Ano ba ang gusto ninyo sa akin? Pasigaw niyang tanong sa walang katauhan na kalye. Sa isang madilim na kalye, narinig niya ang kambal na nakangiti na bumubulong ng ipasa mo ito. At sa kanyang paglingon, nakita niya ang kanyang sarili na hawak ang kanyang telepono na may bukas na mensahe, handa nang ipasa ang larawan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang isipan ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ito na ba ang wakas? Tanong niya sa sarili.
Sa gitna ng kanyang paghihirap, kinakailangang magpasya si Adrian kung ipapasa niya ang larawan sa iba at tanggapin ang malagim na kamatayan o manatili sa siklo ng bangungot na tila walang katapusan. Ang kambal ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan at damdamin na parang isang sirang plaka na walang tigil sa pag-ulit ng kanilang babala. Ano ang kanyang pipiliin? Ang pagpapasaba ng sumpa o ang pagharap sa walang katapusang kadiliman? Ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng kapahamakan o kaligtasan. Mga kaibigan, sa bawat larawan ng kadiliman may babalang dapat pakinggan. Huwag baliwalain ang mga senyales o baka sa bangungot kayo'y mahulog ng walang katapusan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito, mga kapwa mahilig sa kababalaghan. Kung nais ninyong patuloy na makaramdam ng kilabot at kaba, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories. Pindutin ang notification bell para sa mga bagong upload na magpapabilis ng inyong pulso. Sumama at lumago kasama ang ating komunidad ng mga taga-subaybay na nahuhumaling sa mga orihinal na kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, mga kababayan, mag-ingat sa inyong pag-scroll at pagtulog. Baka ang susunod na larawan na iyong makita ay magdala ng sumpa sa iyong realidad. Ako si Baltasar at hindi ako makapaghintay na muling maghatid ng kilabot sa inyong mga puso sa susunod nating pagkikita. Tandaan, ang kadiliman ay laging nag-aabang. Magkita-kita tayo sa susunod na nakakapanginig balahibong episode dito sa Creepy Pinoy Stories. Mag-iingat ka palagi.